hindi magtagumpay ang kanilang charter change, ang tingin ko ang plan B ay martial law. At narariyan na ang deklarasyon ng ating presidente na nag-a-annex na ng teritoryo ang China. Ang pag-a-annex po ay isang pamamaraan ng paglusob na dahilan para magkaroon ng deklarasyon ng martial law. Bakit kaya ganito? Alam niyo ako, umakit naman ako sa entablado ni PBBM dahil ang buong akala ko talaga, bukod sa napakabait na tao nitong si PBBM, ay talagang babaguhin niya yung imahe ng kanyang pamilya. Dahil sabi nga ni Super Ate to the President, sino ba naman ang napakaswerte na binigyan pa ng pangalawang pagkakataon para iwasto ang mga nakalipas na pagkakamali. Pero, imbis na iwasto, mukhang sana'y maulit muli ang mangyayari sa ating kasaysayan. Tandaan niyo po yan, ha? Kapag ang dahilan ay paglulusob, dahilan po yan para magdeklara ng martial law, bagamat meron tayong safety measures na po pwedeng ma-review yung basihan para mag-martial law ng hudikatura at ng Kongreso, sino ba naman ang magkakaila na kontrolado nila ngayon ang mababang kapulungan? Ang problema, miski ang Senado ay independyente, anong magagawa nila kung matapos magkaroon ng martial law, ipadlock na ng Presidente ang Senado, gaya ng ginawa ni Marcos Sr. Sana wag po. Sana ako'y napapraning lamang. Pero bakit ngayon lang kasi lumabas yung ganyang mga salita? Na ang tagal na namang inaangkin ng China yan, mga islang yan. Pero hindi naman natin sinasabi na ina-annex. Kasi pag sinabi mong ina-annex, inaamin mong nawala na sa'yo. Yung nawala nga sa ating Scarborough Shoal sa panahon ni Noynoy Aquino, hanggang ngayon, di natin inaamin ang wala na eh. Officially, sinasabi natin, atin pa rin yan dahil narariyan ang ating Coast Guard, narariyan ang ating mga mangingisda. Although ang katotohanan is, yun nga, dahil sa ating pagtiwala na Amerika ay re-respect sa atin dahil sa Mutual Defense Treaty, nung hiningan natin ng tulong ang mga Amerikano, ang sagot nila, gagawa na lang kami ng kasunduan sa panig ng Pilipinas at ang China, at yan ay patutupad. Ang ano yung kasunduan? Umalis pareho sa Scarborough Shoal. Naniwala naman tayo kay Uncle Sam. Dahilan para tayo umalis. Ano nangyari? Nanatili ang China hanggang ngayon. And that is how we lost Scarborough Shoal. Sa mga kaibigan, kinakailangan manindigan dahil kung hindi po, pag talagang hindi magtagumpay ang kanilang charter change, ang tingin ko ang plan B ay martial law. At narariyan na ang deklarasyon ng ating presidente na nag-a-annex na ng teritoryo ang China. Ang pag-a-annex po ay isang pamamaraan ng paglusob na dahilan para magkaroon ng deklarasyon ng martial law. Pero attorney, offensive ho ba yung salita na yan para sa China din? At ito'y magiging provokasyon din tungkol din sa posibleng gera. Pero hindi natin sanang inaasahan at hindi natin inihiling na maging hahantong tayo sa ganong sitwasyon. Baka tuwan-tuwa ang China eh. Kasi pag sinabi ni Presidente na ina-annex ang teritoryo, ibig sabihin nagtagumpay na ang China. Di ba, hindi nga natin inaamin yun, miski sa Scarborough Shoal, sinasabi natin na atin pa rin yun. Kapag inamin niya na na-annex niya, talagang inaamin niya na hindi na natin hawak. Di ba, yun ang ibig sabihin ng annexation. Bagamat sa larangan naman po ng international law, hindi yan magbubunga sa titulo kung ang kanyang pag-occupy ng isang area ay sa pamamagitan ng dahas, no? O yung territory acquired through the use of force na sinasabi ng United Nations na hindi-hinding magre-resulta sa pagkakaroon ng titulo. Hindi na ba effective yung mga protesta na ipinapaabot natin sa UN at tungkol dito sa China dyan sa South China Sea o West Philippine Sea? Wala naman tayong protesta sa UN na sinasampa. Ang mga protesta ay sinasampa lang natin sa China. Hindi yan epektibo kasi pag tumigil tayo ng protesta, baka sabihin nila tayo stop dahil tinatanggap na natin ang mga pangyayari. So kahit nakakapagod na yan, anyway, ano ba naman yan, no? Konting sulat lang naman yan, kinakailangan patuloy. Pero ngayon kasi meron na tayong pinagkasunduan na high-level consultation pag nagkaroon ng gusot, pero ang problema, imbis na gamitin natin yung high-level consultation, napakaingay natin. At hindi ko alam kung bakit ang strategiya ay mag-ingay lang na mag-ingay. Ang tingin ko dyan, ang gusto natin talaga, palalain ng sa ganun, magkaroon ng basihan ng Estados Unidos para maghimasok. Pero mga kaibigan, tignan naman natin again ang kasaysayan. Sa Ukraine, di naman sila nagpadala ng mga Amerikano para lumaban sa Ruso. Ang ginagamit nila ay mga Ukrainians na kanilang pinupondohan at binibigyan ng mga armas. Pero anong nangyari? Mahigit 2 taon na, hindi pa natatapos ang gera.
Kaya nga ang sabi ng iba dito sa hidwaan sa West Philippine Sea, kung ito'y magbunga ng putukan, America will fight China to the last Filipino. Kasi namamatay po sa gera sa Ukraine, wala namang Amerikano, kundi puro Ukrainians. At mukhang ganyan din na mangyari dahil nga napaso na yung mga Amerika sa kanilang karanasan noong Vietnam War, na yung publiko ng Amerika talaga hindi matanggap ng kanilang mga batang mga kalalakihan umuwi sa kabaong. Dahil ayaw na nilang umuwi sa kabaong ang kanilang mga kapwa-Amerikano, ang gagamitin nila para makipaggera sa China, mga Pilipino na wala namang interes para makipaggera sa isang ating kapitbahay na sa mula't mula pa ay ating kaibigan. Alam nyo, isa dun sa akin dapat napuntahan sa China pero nag-opt out na ako kasi medyo may kalayuan, kung saan linibig yung dating Sultan of Sulu na namatay sa China habang siya ay nagbabakasyon doon, no? Or nagpunta doon on an official visit. 1400 pa po ito. Pero nung namatay po doon yung sultan na yun, ang nangyari ay binigyan siya ng Heroes Burial. At hanggang ngayon, gumawa po ng rebulto ang mga Chino para dito sa Sultan ng Sulu. Na ito po'y patunay na mula pa ng 1400, napakalapit na po at napakabuti na po ng samahan natin sa China. Bago pa magkaroon ng Estados Unidos, mabuti na ating samahan dyan sa China. Kaya nga po sana, dahil tayo magkapitbahay, dahil ang China naman po ay pangalawang pinakamalakas ng ekonomiya sa daigdig, sana tayo makinabang na lang dahil doon sa katotohanan na napakalapit natin sa China at dapat makaangkas tayo sa pag-unlad ng China at hindi natin po kinakailangan ang gera.